Senator Risa, I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader. Abuy! Inuulit-ulit mo. Inaakusahan mo. Sinintensya mo na sa mga interview. Napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Quiboloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Jack na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Quiboloy? I was 16 years old. Ako po'y 16 na taon nung unang makumbinsi ng Communist Party of the Philippines. And that was a long, long time ago. Ako po ngayon ay 74 years old. 74 na taong gulang. At ang sabi ng iba, sabi ng ibang kapatid ko, bakit ka pa nakikialam dyan? Bakit hindi ka nalang makipaglaro sa mga apo mo? Nakatulad ng ginagawa ng iba. Hindi po pwede yan. Sapagkat marami kaming pinatay nung araw. At maraming namatay dahil sa amin. Ako ay nagsimula at 16 years old nang ma-recruit sa Kabataang Makabayan. And I was 17 nung ako'y maging full-fledged member ng Communist Party of the Philippines. Bakit to ako nagsimula sa ganitong pagsasalita? Baka makalimutan natin na kung kaya tayo nagkakagulo dito at ang tuwang-tuwa ay ang Communist Party of the Philippines at saka ang New People's Army at ang National Democratic Front. Nagdiriwang sila sapagkat ang mga prediction nila, yung mga pinapangarap nila na mag-away-away ang mga tao, na mag-away-away, magalit ang lahat sa gobyerno. At ang nagdiriwang ay ang Communist Party of the Philippines. At hindi natin papayagan yan. Tama! Tama! Wag po tayong mawawala sa focus. Wag po tayong mawawala sa focus. Sapagkat kasama natin na nanguna at ang naging plataforma ay ang SMNI sa paglalantad. Tama! Para mailantad ang mga terorismo, ang pagpatay, ang mga panggagahasa, ang pagnanakaw, ang mga extortion ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Huwag po natin kalilimutan yan. Baka maligaw tayo. Huwag natin kalilimutan yan. Sapagkat sa kasal, hindi ba kayo nagtataka? Hindi kumikibo yung 3 kumag sa Kongreso. Hindi kumikibo. Hindi sila kumikibo. Sila nagsimula nito. Sila nagsimula dito. At ito ang pinapangarap nila na mangyari. Yung magkagulo-gulo. Pero anong gulo ang gagawin nila? Nakita nila mga tao rito. Bakit nagkaganito? Ito mga tao na ito na walang ginawa araw-araw kundi magdasal. Yes! Panginoon ko, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mga nakikita kong kabataan na ito, yung mga nanay, at may mga ilang lola at lolo, yan ay walang ginawa araw-araw kundi magdasal.
bakit ninyo ginalit? Bakit nandito ngayon? Bakit nandito ngayon? At naglalabas ng sama ng loob. Ako, nung nanonood ako sa live, sa coverage kahapon, narinig kong inuulit-ulit yung salitang walang utang na loob. Walang utang na loob. Napakatindi niyan. Napakatindi po niyan sa mga Pilipino. Pag ikaw ay walang utang na loob, napakawalang yamong tao. Napakamahalaga niyan. Yan ang meron tayong mga Pilipino na wala sa ibang bansa. Sabi nga ng mga Amerikano, they don't give a damn. Tayo, we give a damn. God. Mga anak at mga apo na nandyan sa harap, mga magulang, at mga kapwa ko senior citizen, ang hirap. Nahihirap lang ko. Kaya pala sa aking panunood, parang si Ka Eric ay umiiyak dito. Well, ako'y yung natalakay, na-discuss dito ni Ka Eric ay hindi na para ulitin ko pa. Ang gusto kong bigyan diin. Kaya ako nag-volunteer na magsalita rito ay upang bigyan diin at huwag nating kalilimutan na nalalapit na naman ang March 29. Ito ang anniversary ng New People's Army. At huwag ninyong kalilimutan na ang unang gulo, ang unang nilikha nilang karumal-dumal na gulo, na nagdulot kung kaya nagkaroon, napilitan si Marcos Sr. magdeklara ng martial law, ay nung initsahan ng Granada ang Plaza Miranda noong August 21, 1971. Huwag po ninyong kalilimutan yung krimen na yan. Kami na mga naunang komunista na nirecruit ni Joma, yan ang aming kasalanan. At ako'y naninindigan dito, tumatayo rito, upang huwag nang maulit yung mga yan. Upang matigil na. Wala nang ma-recruit. Dapat malaman yan ng sambayanan. Dapat huwag yan kalilimutan. Lalong-lalo na ng mula 7 hanggang 8 milyong aktibong kasapi ng relihiyon ni Pastor Kibuloy, ng ating relihiyon, ng relihiyon ninyo. Yung mga 7 to 8 million na mga tao na yan, huwag ninyong kalilimutan. Huwag po ninyong kalilimutan na naganap yung pagbomba na yan sa Plaza Miranda. At yung pag-itya ng Granada sa Plaza Miranda na yan ay upang galitin ng mga tao laban sa gobyerno. Yan po ay nangyari nung panahon namin. At yan po ay pinamumulat namin sa mga kabataan, lalong-lalo na itong mga batang nasa harap na to. Huwag po nating payagan na magpatuloy pa ang pagre-recruit ng CPP-NPA. Hindi kami takot! 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 Bago po ako magwakas, payagan ninyo akong
magtalakay sandali dun sa ginawang kababuyan ni Risa Hontiveros sa mahal na Pastor Kibuloy. Sino po ba? Kilala ba ninyo si Risa Hontiveros? Risa Talas! Kilala ko siya. Kilala ko siya. Kilala ko si Risa Hontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pambababoy kay Pastor Kibuloy sa Senado nang walang kalaban-laban. Ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Wala! Bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Tama! Bawal. Bawal. Bawal po. Yan ay nasa Biblia. Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. Senator Risa, I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader. Agoy! Inuulit-ulit mo. Inaakusahan mo. Sinintensya mo na sa mga interview. Napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Check na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Bakit kinakailangan babuyin mo, salbahihin mo, alipustain mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy. Napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo. Uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Bakit? Eto magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Hontiveros. Masyado akong ewan ko, hindi parehas. Talagang binaboy, At kung magsalita siya,
Hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya ako, inire-raise ngayon yung issue, bakit? Ano ang iyong, meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala. Bawal makiapit sa asawa ng Kirida ka pala! Kirida ka pala! Burikat! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Burikat! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Kirida ka pala! Si Risa Hontiveros ay kabilang dun sa tinatawag na yung mga nagpapanggap pang left of center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Ito mga SOCDEM na tinatawag, no? Nung magkaroon po ng split sa Communist Party of the Philippines, ang nagkaroon ng tinatawag na RJ, yung mga rejectionists. Ito yung mga nanalig ng gusto kay Jose Maria Cis. Ito yung mga rejectionists, ito yung mga lumaban. Sa kabilang panig naman ay yung mga tinatawag na RA, yung reaffirmist. Ito yung mga nagtaguyod ng linya, yung armed struggle ni Jose Maria Sison. Itong sila, Risa Hontiveros, ay humiwalay sila. Ayaw nilang magpa-identify. Subalit, nung maging presidente si Noynoy Aquino, binigyan sila ng poder. At pinamahala sa kanila yung isang malaking programa ng reforma sa lupa. Ang akbayan na pinamumunuan niyang grupo nila Risa Hontiveros ay tinreten yan na papatayin ni Jose Maria Sison. Nagkagulo sila. At ang karamihan sa kanila ay lumapit sa amin. Ako, isa ako sa nilapitan. Humihingi ng proteksyon. Ngayon, anong ginagawa niya? Nakikipaghimuran siya ng tumbong doon sa 3 kriminal sa Kongreso.